King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 585. Sa harapan. Naligo si Zhao Feng sa asensya ng dugo ng puso, hindi gumagalaw habang hinihigop niya ito. Sa loob lamang ng 3 araw, naramdaman niya na ang kanyang katawan at estado ng pag-iral ay parehong tumaas. Sa sandaling ito, ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalaman ng isang malakas na aura, at ang kanyang mga pandama ay mas matalas. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay sumandal kay Zhao Feng at sumipsip din ng ilang diwa ng dugo sa puso. Ang bar aisles ng kakanyahan ng dugo sa puso ay ganap na nasisipsip. Sobrang bilis. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang isang bar aisles ng Heart Blood Essence ay sapat na para magamit ng mga mandaragat sa loob ng ilang buwan, at ang bilis ng pagsipsip ng Skeletal Division Leader ay 1/3 lang niya. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang nakatingin sa maliit na pas ang magnanakaw. Bagamat ito ay maliit, hindi bababa sa kalahati ng asensya ng dugo ng puso ang nasipsip nito. Higit pa rito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay sumisipsip din ng aura mula sa sinaunang Dream Realm. Shua! Si Zhao Feng ay pumasok muli sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang basagin ang kanyang record ng pangmatagalang 10 paghinga dahil sa katotohanang nalinis na siya ng asensya ng dugo sa puso. Kung mas malakas ang katawan ng isang tao, mas matagal ang maaaring tumagal sa sinaunang Dream Realm. 9 na paghinga, 10 paghinga, 11 paghinga. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang bagong record. Anong klaseng dimensyon ito? Mayroon bang mga buhay na nilalang dito? Nagsimulang isipin ni Zhao Feng ang mundong ito. Ang bawat butil ng buhangin ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, at ginamit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata upang siyasatin ang Ancient Dream Realm. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang lupa, natatanaw niya ang malalaking puno sa di kalayuan, at tila may mga huni ng mga ibon na sumisigaw at isang ilog na umaagos. Mayroon ba talagang ibang mga nilalang dito? Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang anumang nilalang sa Ancient Dream Realm. 12 paghinga, 13 paghinga, 15 paghinga. Wow! Nagawa ni Zhao Feng na tumagal ng 15 hininga bago dumura ng isang subo ng dugo. Bumalik sa barko. Marami akong napabuti. Nasiyahan si Zhao Feng habang pinupunasan niya ang dugo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay mabilis niyang hinigop ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Sa totoong mundo, habang nanatili siya sa Ancient Dream Realm, mapupuno ang kanyang katawan ng aura nito. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tuwang-tuwang na-absorb din ang aura ng Ancient Dream Realm. Ang tao at ang pusa ay nabasa sa asensya ng dugo ng puso at sabay na hinigop ang aura mula sa sinaunang Dream Realm. Ang aking estado ng pagkatao at katawan ay malakas kahit kumpara sa mga normal na sovereigns. Malapit talaga sila sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Nang maubos niya ang isang bar aisles ng Heart Blood Essence, 2 sa mga mandaragat ay hindi pa naubos ang 1/5 ng kanilang bowl ng Heart Blood Essence. Gayunpaman, kahit na noon, ang katawan ng mga mandaragat at estado ng pag-iral ay bumuti ng husto. Dahil mababa ang kanilang panimulang punto, ang kakanyahan ng dugo ng puso ay may mas malaking epekto sa kanila. Ang isa sa mga mandaragat na nasa huling yugto ng True Lord rank ay gumamit lamang ng 10 bahagi ng halaga ng Heart Blood Essence na ginamit ni Zhao Feng, at ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay papalapit na sa pinakamataas na True Lord rank. Kung magpapatuloy ito, ang ilan sa estado ng pag-iral ng mga mandaragat ay makakarating sa kalahating hakbang na Origin Core Realm sa loob ng 1 taon. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na i-click ang kanyang dila. Ang estado ng pag-iral ay hindi katulad ng paglilinang. Ito ay itinuturing na isang uri ng pundasyon. Kung mas matibay ang pundasyon ng isang tao, mas malaki ang potensyal nila. Kung mas mahina ang estado ng pagkakaroon ng gumagamit, mas malaki ang epekto ng isang bagay tulad ng asensya ng dugo sa puso. Sa kabilang banda, kung ang estado ng pag-iral ng isang tao ay napakataas na, tulad ng isang peak na Great Origin Core Realm, ang epekto ng Heart Blood Essence ay napakaliit. At kung ginamit ito ng isang Void God Realm expert, maaaring walang epekto.
Sa susunod na 6 o 7 araw, si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumamit ng 2 barrels ng Heartblood Essence, at pumasok din sila sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, nakatagal si Zhao Feng ng 20 paghinga. Mukhang lalo pang tumaas ang estado ng buhay ko. Pagkatapos kong makahinga ng 100 paghinga, susubukan kong maglakad-lakad. Napaisip si Zhao Feng. Sa kasalukuyan, halos hindi niya kayang tumayo sa loob ng misteryosong dimensyon na ito. Ang pressure dito ay naging mahirap para sa kanya na kumpletuhin ang anumang iba pang mga aksyon. Hindi man lang siya naglakas loob na subukang maglakad. Para itong isang taong may dalang malaking bato. Bagamat halos hindi nila ito mahawakan, malaki ang posibilidad na malaglag sila ng bato kung susubukan nilang lumakad kasama nito. Sa makatuwid, nagtakda si Zhao Feng ng layunin para sa kanyang sarili. Kapag naabot na niya ang limitasyon sa oras na 100 paghinga, susubukan niyang maglakad sa paligid ng sinaunang Dream Realm. So, ang Blue Lightning Sea Skyship ay lumipad sa walang limitasyong karagatan. 10 araw na ang lumipas mula nang matanggap nila ang Heartblood Essence. Ang epekto sa mga mandaragat ay lumampas kay Zhao Feng at sa maliit na pas ang magnanakaw. Bukod doon, na-absorb din ng Skeletal Division Leader ang Heartblood Essence at ang Mystic Dark Crystal Bone, at ang lakas nito ay tumaas din ng husto. Master, malamang na kailangan kong pumasok sa pag-iisa sa loob ng 2 o 3 buwan upang subukang makapasok sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Tumunog ang boses ng Skeletal Division Leader. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang lakas ng Skeletal Division Leader ay tumaas ng husto kaya sinubukan nitong makapasok sa huling yugto na Small Origin Core Realm. Hindi niya ito sinubukang pigilan. Sa katunayan, binigyan niya ang Skeletal Division Leader ng isa pang barrels ng Heartblood Essence. Kapitan, lumalala ang pinsala ng barko, at bumagal ito pagkatapos lumipad ng napakatagal. Iniulat ni Lulan Jishui. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay kailangang ayusin sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, kailangan lang natin ng 1 o 2 araw para marating ang Void Ocean Spiritual Palace. Idinagdag ni Lulan Jishui. Void Ocean Spiritual Palace. Huwag mo akong bigon. Ang mapa ng Thousand Flowing Islands Zone ay lumitaw sa kanyang isip, at mayroon lamang isang Void Ocean Spiritual Palace sa buong island zone. Ang zone ng Tianlu Islands at ang Asher Islands Zone, kung saan matatagpuan ang Asher Flower Continent, ay mayroon ding isa. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay minarkahan ng isang natatanging simbolo, at ito ay mas mahalaga kaysa sa ilang mga isla. Siyempre, ang pinakakapansin-pansing bahagi ng Kang Ocean ay ang 3 spiritual sacred lands. Ang mga linyang ito. Natagpuan ni Zhao Feng na ang ilan sa mga linya sa mapa ay nagsalubong sa isa't isa. Halimbawa, ang 3 spiritual sacred lands ay lahat ay may linya sa pagitan nila, na bumubuo ng isang tatsulok. Bukod doon, may ilang kakaibang lugar na mayroon ding mga linyang ito. True Martial Sacred Land. Natagpuan ni Zhao Feng na mayroong maliit na malabong pulang linya na may pulang krus sa gitna na matatagpuan sa pagitan ng Void Ocean Spiritual Palace at ng True Martial Sacred Land. Habang sinisiyasat niya ang mapa, ang panganib sa kanyang puso ay lumundag at naging mas malinaw kaysa dati. Tumalon ang aura mula sa Eye of Death sa loob ng kanyang kaluluwa. Pang! 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 Naramdaman ni Zhao Feng ang pagpintig din ng kanyang God's Spiritual Eye, at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang panganib ay mas malapit kaysa dati. Malinaw na alam ni Zhao Feng kung ano ang ibig sabihin nito. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang mapanganib na sensasyon ay hihina kapag siya ay nasa kailaliman ng karagatan o sa Purple Saint Ruins. Hulaan ni Zhao Feng na ang panganib ay may kaugnayan sa distansya. Kung siya ay nasa isang espesyal na lugar, ang mapanganib na pakiramdam ay maaapektuhan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan, isang malamig at itim na metal na barko ang naglalayag sa karagatan. Sa laki, ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa Blue Lightning Sea Skyship, at ito ay 100 beses na mas mabilis din. Whoosh! Ang itim na barko ay nagpalabas ng nakakatakot na aura ng kamatayan na nagpawi sa kalangitan.
Kung saan man tumulak ang barkong ito ng kamatayan, nanginginig ang lahat ng mga hayop, pirata, at negosyante sa karagatan. Mag-ingat, ito ang barko ng kamatayan. Nagbabala ang isang Void God Realm expert mula sa isang 2-star sect sa malapit nang maramdaman niya ito. Sa loob ng isang lumang cabin sa barko. Oo, kahit na nakatipid kami ng maraming oras sa pamamagitan ng paggamit ng teleportation array ng 10,000 Woods Sacred Land para marating ang True Martial Sacred Land, mahaba pa rin ang paglalakbay. Napabuntong hininga ang isang kabataan. Siya ay lubos na nenas. Napakasaya ng True Martial Sacred Land. Bakit hindi mo ako ilibat para maglaro pa? Sabi ng batang babaeng maputi ang mata. Lumabas sa silid ang kanilang matatangkad at mixing figure at pumunta sa deck ng barko. Hahayaan kitang maglaro hanggat gusto mo pagkatapos ng misyon. Kung hindi natin tatapusin ang misyon na ito, ang lahat ng pagsusumikap ni Master ay nagawa ng walang kabuluhan. Sabi ng kabataan. Misyon. Huminto ang puting mata na batang babae. Bagamat hindi gaanong nagbago ang kanyang paglilinang, ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot sa True Lord rank at nababagay sa kapaligiran ng walang limitasyong karagatan. Ang mainit na mga mata ng binata ay dumapo sa dalaga na may pagkamausisa. Ang Emperor ng Kamatayan ay may higit sa 2 disipulo, ngunit hindi pa nakita ng mainit na kabataan ang kanyang guro na napakaluwag sa sinuman sa kanyang mga disipulo, na nagbibigay sa kanila ng napakaraming mapagkukunan ngunit walang pamamaraan ng paglilinang. Shua! 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 Nakagat ng mapuputing mata na batang babae ang kanyang labi at humawak ng brush na parang may ginuhit. Sinulyapan ito ng mainit na kabataan at nakita ang maliit na batang babae na may puting mata na sinusubukang gumuhit ng isang uri ng hayop sa karagatan. Senior Marshal Brother, kapag natapos natin ang misyon, isasama mo ako para maglaro di ba? Walang muwang na tanong ng babaeng maputi ang mata. Siyempre. Ngumiti ang mainit na kabataan at nagbigay ng matuwid na pakiramdam. Ginamit pa niya ang kanyang kamay upang marahang tapikin ang ilong ng batang babae. Sana gawin mo ang sinasabi mo. Ibinigay ng batang babae ang guhit sa kabataan. Ito ay, napatingin ang binata sa drawing na nasa kamay niya. Hindi masyadong maganda ang pagguhit, ngunit masasabi pa rin niya na mayroong walang limitasyong balyina sa karagatan na namatay. Ang bagay ay bagaman, ang puso ng walang limitasyong balyina sa karagatan ay nawawala. Walang limitasyong balyina sa karagatan. Ang mga mata ng mainit na kabataan ay kumikinang habang matalim ang tingin niya sa maliit na babae. Dalhin ang mapa at ipakita sa akin kung saan may walang limitasyong mga balyina sa karagatan sa loob ng ilang dosenang island zone na ito. Makikita natin ang bangkay ng walang limitasyong balyina sa karagatan na ang puso ay naalis na. King of Gods, Kabanata 586. Void Ocean Spiritual Palace. Pagkalipas ng 2 araw, ang Blue Lightning Sea Skyship ay mas mabagal na ngayon kaysa dati habang papalapit ito sa destinasyon nito. Sa loob ng cabin ng kapitan, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at pinunasan muli ang dugo sa kanyang bibig. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa kanyang balikat at hinigop ang aura mula sa sinaunang Dream Realm. Sa nakalipas na dosenang araw, gumamit si Zhao Feng ng 3 barrels ng Heartblood Essence, at ilang beses siyang pumasok sa Ancient Dream Realm. Ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay bumuti ng husto pagkatapos gamitin ang kakanyahan ng dugo sa puso. Ang kanyang estado ng pag-iral ay halos maihahambing na ngayon sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord, at ang kanyang bloodline power ay naging mas dalisay din dahil dito. Siyempre, dahil din iyon sa aura ng Ancient Dream Realm. Nakinabang din ang maliit na pas ang magnanakaw, ngunit walang nakikitang pagkakaiba si Zhao Feng sa pusa. Ang aking estado ng pag-iral at katawan ang aking pinakamalakas na katangian ngayon. Ang lakas ng aking kaluluwa at mental na enerhiya ay darating pagkatapos nito, parehong maihahambing sa Small Origin Core Realm. Sa ibaba ay ang aking paglilinang. Nakaramdam ng kakaiba si Zhao Feng. Noong nakaraan, nag-specialize siya sa mental energy, at ang kanyang katawan ay walang anumang kalamangan laban sa sinuman, ngunit ngayon, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay nalampasan ang kanyang paglilinang at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Gayunpaman, ang landas ng paglilinang ay tungkol sa pagtaas ng estado ng pag-iral ng isang tao.
Ang 9 na ranggo ng Consolidated Realm hanggang sa 7 kalangitan ng Ascended Realm ay nakatuon sa pagpapalakas ng katawan at paghuhukay ng potensyal ng isang tao. Ang Ascended Realm to the True Spirit Realm ay isang dramatikong pagtaas sa estado ng pag-iral ng isang tao, at ang isa ay maaaring tunay na makipag-ugnayan sa langit at lupa. Kapag naabot ng isa ang True Spirit Realm, lalampas sila sa haba ng buhay ng mga mortal at mabubuhay ng hanggang 2 o 300 taong gulang. Ang True Spirit Realm to the Origin Core Realm ay tungkol sa pagiging isa sa kalikasan. Ang lakas at lakas ng buhay ng isang tao ay tataas ng husto. Ayon sa alam ni Zhao Fang, ang isang Origin Core Realm ay maaaring mabuhay hanggang sa pagitan ng 500 at 800 taong gulang. Bagamat wala siyang cultivation ng Origin Core Realm, ang kanyang life force at katawan ay halos maihahambing na sa isang Great Origin Core Realm, na nangangahulugan na maaari siyang mabuhay ng ilang daang taon pa. Kapitan, ayon sa mapa mo, dapat nandoon na tayo. Narinig ang boses ni Lulan Jishui. Lumabas si Zhao Fang sa deck at tumingin sa malayo. Bagamat maliit ang marka sa mapa, napakalaki nito sa katotohanan. Halimbawa, ayon sa mapa, nasa loob sila ng ilang dosenang libong milya sa loob ng radius ng Void Ocean Spiritual Ocean. Hindi nang ahas si Zhao Fang na gamitin ang kanyang God Spiritual Eye at sa halip ay ginawa niyang scout ang mga mandaragat. Ang Blue Lightning Sky Ship ay dahan-daang dumaan sa karagatan. Whoosh! Sa isang tiyak na sandali, isang sovereign aura ang lumipad sa kanilang mga ulo, at ang lahat ng mga mandaragat ay naging maingat. Ang bagong dating ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lila na bahagyang huminto ng damapo ang kanyang tingin sa Blue Lightning Sky Ship, ngunit hindi nagtagal ay lumipad siya. Isa pang yugto ng panahon mamaya. Isang half-step Origin Core Realm at 2 peak True Lord ranks ang naglakbay ng magkasama sa isang tiyak na direksyon. Malamang, madaling natalo ng mga henyo mula sa True Martial Sacred Land ang ilang core disciples mula sa Luao Gen Sect, kabilang ang isa sa 6 youth prodigies, si Pu Yindian. Luao Gen Sect. Iyan ay isa sa 5 2-star na sekta sa Thousand Fluang Islands Zone, at bawat isa sa 6 youth prodigies ay may cultivation sa Origin Core Realm. Narinig ko na hindi napigilan ni Po Yindian ang 3 suntok. Ang bilis ng 3 manlalakbay ay hindi mabilis, at nag-uusap sila sa daan. Dama po ang kanilang tingin sa Blue Lightning Sky Ship, ngunit patuloy silang lumilipad. Sundan mo yung 3. Si Zhao Fang ay mayroong life force at katawan na halos maihahambing sa isang Great Origin Core Realm, kaya kahit na hindi niya sinasadyang subukan, naririnig niya ang lahat sa loob ng 10 milya. Tara na. Matapos makumpirma ng Blue Lightning Sky Ship ang direksyon, pinabilis ng mga mandaragat. Whoosh! Lumipad ang isang walang limitasyong barko sa karagatan na halos kasing laki ng Blue Lightning Sky Ship. Hindi ba barkong pirata iyon? Dama po ang tingin ni Zhao Fang sa 12-dosenang mabangis na figures sa barko. Mukha silang makukulit, at halatang hindi sila normal na mga mandaragat. Nasa barko ang isang may isang mata na soberano na nakatayo sa kubyerta. Sumulyap ang isang may mata na kapitan sa barko sa ibaba at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Ininspeksyon niya ito gamit ang kanyang spiritual sense at nalaman na ang barko ay gawa sa mga dekalidad na materyales, at ang kapitan ay isang kabataan lamang sa half-step Origin Core Realm. Higit pa rito, sa hitsura nito, ang barko ay tila ginawa para sa mga pirata. Boss, sasalakayin ba natin? Tumawa ng nakakatakot ang isang one-armed pirata. Papasok na tayo sa Void Ocean Spiritual Palace. Maraming mga eksperto sa paligid, kaya pinakamahusay na huwag gumawa ng gulo. Nanghihinayang napabuntong hininga ang may isang mata na kapitan ng pirata at umiling. Lumipad ang barkong pirata sa ibabaw ng ulo ni Zhao Fang at nagtawanan ang mga figure, dahilan para magulat si Zhao Fang. Sa hitsura nito, lahat ng uri ng tao ay naglakbay patungo sa Void Ocean Spiritual Palace. Pagkatapos lumipad ng 1,000 milya, parami ng parami ang mga eksperto at barko ang lumitaw. Hindi bihira na makakita ng sovereign, at may paminsan-minsang aura mula sa Great Origin Core Realm. Mag-ingat ka, bulalas ng isang marino.
Isang bola ng asol na liwanag ang lumitaw sa harap, at ito ay lumaki ng lumaki habang ito ay kumikinang sa isang makinang naningning. So. Maraming figures sa malapit ang tumungo sa bola ng liwanag kasama ang kanilang mga barko. Habang papalapit sila, ang bola ng asol na liwanag ay naging mas malaki at mas malinaw, na nagpapakita ng istruktura ng isang palasyo. Ang panlabas na layer ng palasyo ay tila isang pader, kaya ito ay pinaghalong palasyo at kastilyo. Ang layer ng asol na liwanag ay tila ang inland layer, katulad ng sa paligid ng Eight Desolate Mountain. Kaya iyon ang Void Ocean Spiritual Palace. Sinuri ito ng mabuti ni Zhao Feng at ng mga kasama habang nakatayo sila sa deck ng kanilang barko. Whoosh! Ang mga kalapit na eksperto ay lumipad lahat sa bola ng asol na liwanag. Ito ay naiiba sa Eight Desolate Mountain dahil ang asol na liwanag ay mayroon lamang ilang partikular na pasukan na maaaring makapasok. Sa hitsura nito, ang palasyo ay may radius lamang na ilang daang yarda, ngunit ang tunay na sukat nito ay magiging mas malaki. Hindi nagtagal ay pumasok si Zhao Feng at ang mga kasama sa bola ng asol na liwanag. May kakaibang pakiramdam si Zhao Feng habang dinadaanan niya ito, pagkatapos ay naramdaman niya ang pag-akyat ng siksik na Heaven Earth Yuan Qi. Shua! Ang palasyo ay naging mas malaki at mas malaki, na nagsiwalat ng ibang mundo. Isa itong palasyo. Napatulala si Zhao Feng at ang mga kasama. Sa halip na isang palasyo, dapat itong tawaging Void Ocean Spiritual City sa halip. Void Ocean Spiritual Palace. Apat na salita na kumikinang sa ginto ang inukit sa palasyo, na naglabas ng aura na nagpasindek sa mga Diyos at multo. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay talagang hindi simple. Nakaramdam si Zhao Feng ng pressure sa kanyang kaluluwa habang tinitingnan niya ang mga salita. Kung mas mataas ang antas ng enerhiya ng kaisipan ng isang tao, mas malakas ang pakiramdam. Sigurado siya na ang sumulat ng mga salitang ito ay nasa Void God Realm man lang. Lahat ng mga ekspertong nagtipon ay kumuha ng token bago naglakad sa pasukan ng Void Ocean Spiritual Palace. Sa pasukan ay may kabuuang 8 small origin core realms na naglabas ng malalakas na aura, na nakakabighani sa mga naglakas loob na subukang pumasok ng palihim. Maghintay. Inalis ni Zhao Feng ang Blue Lightning Sky Ship at pinasundan siya ng mga mandaragat. Kapitan, kailangan nating magkaroon ng espesyal na token para makapasok. Sabi ni Lulan Jishui. May sidewall malapit sa entrance na responsable para sa mga token, at nang dumating si Zhao Feng at ang kumpanya, mayroon ng mahabang pila. Ang isang Void Ocean token ay nagkakahalaga ng 100 Primal Crystal Stone na may mataas na grado, at dagdag na 10 para sa bawat araw na pananatili mo. Inip na sabi ng isang matandang may mahabang balbas. 10 high-grade Primal Crystal Stone para sa isang araw. Ito ay pagnanakaw. Ang 10 Primal Crystal Stone na may mataas na grado ay maihahambing sa 100,000 mababang grade Primal Crystal Stones, na maaaring ipagpalit sa 10 milyong substandard na Primal Crystal Stones. Ilang True Lord ranks ang nagsabi na hindi nasisiyahan. Sa labas ng mundo, ang pamantayan ay mababang grade Primal Crystal Stones. Tulad ng para sa substandard na Primal Crystal Stones, ang mga ito ay limitado sa paggamit sa maliliit na lugar. Ang Primal Crystal Stones ay nahati sa ilang mga grado: low, middle, high, at peak. Ang 100 high-grade Primal Crystal Stones ay katumbas ng 10,000 mid-grade Primal Crystal Stones, 1,000,000 mababang grade Primal Crystal Stones, o 100,000,000 substandard na Primal Crystal Stones. Medyo mahal ang entrance fee. Ang Void Ocean token lamang ay 100 Primal Crystal Stone na may mataas na grado. Nanghina si Lulan Jishui at ang iba pang mga mandaragat. Siyempre, hindi masyadong malaki ang 100,000,000 mababang grade Primal Crystal Stones para sa True Lord ranks. Ang sahod na ibinibigay ni Zhao Feng sa kanila bawat buwan ay lumampas sa halagang iyon, ngunit ito lamang ang bayad sa pagpasok. Anong alam mo? Ang Void Ocean token ay nagkakahalaga ng higit sa 100 high-grade Primal Crystal Stones, at maaari itong gamitin sa bawat Void Ocean Spiritual Palace. Ang espiritual na palasyo ay isang hiwalay na dimensyon na nilikha ng isang tao, at ang halaga ng Primal Crystal Stones na ginagastos bawat araw ay sapat na upang makabili ng isang kalahating bituin na angkan.
Malamig na tumango ang balbas na matanda. Bagamat inakala ng mga baguhan na ito na hindi patas ang presyo, binili pa rin nila ito. 11 tao. Diretso sa punto si Zhao Fang. 11. Napasulyap sa kanila ang balbas na lalaki at 10 lang ang nakita niya, ngunit wala na siyang ibang sinabi. Zhao Fang, Lulan Jishui, at 8 mandaragat. Ang bawat token ay isang pagkakakilanlan. Ang kailangan lang gawin ay maglagay ng pangalan o palayaw. Hindi kailangang tunay na pangalan ng isa. Ang ika-11 token ay inihanda para sa Skeletal Division Leader, at inilagay ni Zhao Fang ang palayaw na skeleton sa token. Kasabay nito, binayaran niya ang 2 buwang pananatili. Ang balbas na matandang lalaki ay hindi maiwasang tumingin kay Zhao Fang nang may pagtataka. Ang isang normal na eksperto ay hindi madaling magbayad para sa halos 12 ng mga token at 2 buwang pananatili. Ang mga taong nakapila ay hindi maiwasang tumingin kay Zhao Fang sa isang bagong liwanag. Matapos makuha ang mga token, pinangunahan ni Zhao Fang ang grupo at naglakad sa pangunahing pasukan ng palasyo. Hindi nagtagal ay pumasok ang 10 sa Void Ocean Spiritual Palace, at isang abalang mundo ang nakita. King of Gods, Kabanata 587. Magkita-kita ang mga kaaway. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay mukhang isang kumikinang na asol na kristal mula sa labas, ngunit kapag nakapasok na ang isa dito, malalaman nila na ang loob ay isang napakagandang lungsod. Sa katunayan, ang Spiritual Palace ay mas malaki kaysa sa tila. Mas malaki pa ito kaysa sa Canopy Great Country. Whoosh! 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 Maraming makukulay na figure ang lumiwanag sa buong lungsod, kabilang ang mga lumilipad na hayop at mga barko na may iba't ibang laki. Ang mas malaki ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa Blue Lightning Sea Skyship at maaaring magkasya ang ilang daang tao. Sa paningin ni Zhao Fang at ng kumpanya, makikita nila ang maraming bulwagan at mga gusaling binabantayan ng husto. Bukod doon, mayroon ding iba't ibang tindahan malalaki at maliliit. Mayroon ding mga individual na stand, at ang mga nagbebenta ay mga eksperto mula sa buong mundo. Ang mga abalang lugar ay puno ng ingay at mga tao. Ang buong lugar ng higanteng lungsod ng Spiritual Palace ay napapaligiran ng mga kagubatan at batis. Makikita rin ang walang limitasyong karagatan sa labas. Pinagmamasdan ng mga mandaragat ang lahat ng may nagliliyab na mga mata. Ang panloob na bahagi ng Spiritual Palace ay mas malaki pa kaysa sa Purple Saint Ruins. Nakaramdam si Zhao Fang ng aura na katulad ng Purple Saint Ruins dito. Ang dalawa ay medyo may kaugnayan sa isa't isa, pareho silang gawa ng tao na sukat, hindi natural na nilikha. Nagkaroon din ng isang malinaw na pagkakaiba. Ang Purple Saint Ruins ay isang selyadong dimensyon para sa mga mana at maaaring tumakbo ng mag-isa. Hindi nito kailangan ang Primal Crystal Stones o anumang bagay. Sa kabilang banda, ang Void Ocean Spiritual Palace ay higit pa sa isang miniature landmass na konektado sa labas ng mundo at nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang mapanatili. Hanggat mayroong sapat na Primal Crystal Stones, ang Void Ocean Spiritual Palace ay maaaring tumakbo ng walang katapusan. Siyempre, anuman ang mga pagkakaiba, ang kakayahang lumikha ng mga sukat ay hindi kapanipaniwala pa rin. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa 8 Desolate Mountain. Malamang na maihahambing ito sa 3 sekta. Ang mga mata ni Lulan Jishui ay napuno ng pagkabigla habang tinatanaw niya ang tanawin sa kanyang mga mata. Ang Spirit Palace ay lubhang abala, at ito ay ilang beses na mas advanced kaysa sa 8 Desolate Mountain. Sa madaling salita, ito ay isang high-tier na merkado kung saan nagtipon ang lahat ng mga eksperto. Kapitan, parang first time mong makapasok sa Void Ocean Spiritual Palace, di ba? Kung may kailangan ka, ako, si Xiaoma, ay makakatulong sa iyo at mangangako sa iyo na magiging maayos ang lahat. Isang magalang na boses ang narinig. Huminto ang mga yapak ni Zhao Fang habang sinisiyasat niya ang isang kabataang nakadamit parang iskolar. Ang kabataan ay nakasakay sa isang Snow White Pegasus at malinaw ang mga mata habang nakayuko at nakangiti. Ang kanyang tingin ay hindi damapo sa ibang mga sovereign o eksperto, tanging kay Zhao Fang. Xiao Maria, ano ang iyong presyo? Binulong ni Zhao Fang ang pangalan ng kabataang ito nang may interes.
Ang edad ni Xiaoma ay katulad ng kanyang edad, at nagkaroon siya ng cultivation ng isang late stage na True Lord rank. Gayunpaman, hindi iyon ang naging dahilan ng interes ni Zhao Fang. Ang kabataang tinawag ang kanyang sarili na Xiaoma ay tila naghahanap buhay sa pagpapakita sa mga tao sa paligid. Xiaoma ang palayaw ko. Kung dumating si Kapitan sa Void Ocean Spiritual Palace, nangangahulugan ito na kailangan mo ng isang bagay. Maaari kitang gabayan. Tungkol naman sa bayad. Depende yan sa kung ano ang gustong iganti sa akin ng kapitan. Nakangiti at yumoko ang binata habang sinusulyapan sa gilid ng mga mata ang batang kapitan. Sa totoo lang, ang Xiaoma na ito ay hindi mapakali at kinakabahan. Bagamat ang panauhin na ito ay hindi isang origin core realm, instinct ang nagsabi sa kanya na ang taong ito ay mayaman. Itinoon na ni Xiaoma ang kanyang mga mata sa batang kapitan nang bilhin niya ang lahat ng Void Ocean token. Sige, pareho nating makukuha ang gusto natin. Tumigil sandali si Zhao Fang. Tungkol sa iyong gantimpala, depende ito sa kung gaano karaming mga benepisyo ang maibibigay mo sa akin. Salamat. Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoma sa kanyang puso. Kapitan, pwede ko bang tanungin kung bakit ka pumunta sa Void Ocean Spiritual Palace? Matutulungan kita sa kahit anong gusto mo. Pinunasan ni Xiaoma ang pawis sa kanyang ulo at sumunod na mabuti sa likod ni Zhao Fang. Ilibat mo muna ako. Hindi agad nakasagot si Zhao Fang at mahinahong kumilos. Sige, sumunod ka sa akin. Mainit na ipinakilala ni Xiaoma ang Void Ocean Spiritual Palace kay Zhao Fang at sa kumpanya. Matataas at eleganteng mga gusali ang nakita, at karamihan sa kanila ay may mga bantay sa paligid. Master, tingnan mo, lahat ng mga palengke dito ay may mga bantay sa paligid dahil ang mga ito ay palitan na pinamamahalaan ng mga opisyal. Kasama sa mga ito ang higit sa 70% ng mga palitan, tulad ng mga diskarte, espiritual na table task, mapagkukunan, hayop, sandata, barko, bantay, tindahan. Nagsimulang magpaliwanag si Xiao Maria. Mga opisyal. Napagtanto ni Zhao Fang na pinoprotektahan ng mga gwardya ang mga gusali na pag-aari ng Void Ocean Spiritual Palace. Mas tiyak, iyon ay kabilang sa mga spiritual sacred land. Ang pamilihan ng mga palitan na ito ay napakapatas at walang anumang uri ng panlilinlang. Gayunpaman, ang presyo ay bahagyang mas mataas kaysa sa halaga ng merkado. Dagdag ni Xiao Maria. Pagkatapos noon, dama po ang mga mata ni Zhao Fang sa mga pribadong tindahan na walang mga bantay. Ang mga tindahan na iyon ay maaaring magsama ng iba't ibang uri ng mga item, at ang ilang mga palitan ay hindi mas maliit kaysa sa mga pinamamahalaan ng mga opisyal. Maraming malalaking puwersa at background sa likod ng mga tindahang iyon, kasama na ang ilang 2-star na sekta. Nagpatuloy si Xiao Maria. Habang lumilipad sila, nadaanan nila ang magagandang tanawin. Ang mga maliliit na stand na ito ay mga librerag pamilihan. Ang mga ito ay magulo at may mababang kalidad, ngunit ang kalamangan ay magagawa ng isang tao ang anumang gusto nila. Dumating ang grupo sa librerag pamilihan. Ang librerag pamilihan ay napuno ng mga hiyawan at pakikipagtawaran, tulad ng isang tunay na pamilihan. Karamihan sa mga party na nakikipagtawaran ay nasa True Lord rank, ngunit mayroon ding ilang half-step na Origin Core Realms at Small Origin Core Realms. Mayroong kahit na ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords na pumasok upang subukan ang kanilang kapalaran. Hihihi, kung papalarin ang isa, makakabili sila ng mga divine weapon sa murang halaga. Tumawa si Xiao Maria. May iba't ibang uri ng mga tao dito, at ito ay puno ng kaguluhan. Paano makakakuha ng magandang kayamanan ang isang tao dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Lulan Jishui. Dama po ang kanyang tingin sa mas malalaking palitan at tindahan. Hindi tama ang sinabi ng babaeng ito. Umiling si Xiaoma at nagsalita sa isang misteryosong tono. 10 taon na ang nakalipas, isang Sovereign Lord ang bumili ng kalahating piraso ng isang sinaunang bagay, ang Heaven Heart Divine Pendant, para lamang sa 100 Primal Crystal Stones na may mataas na grado. Ang halaga nito ay nalampasan lamang ang Primal Crystal Stones. Pagkatapos ay ginamit ng Sovereign ang kalahati ng Heaven Heart Divine Pendant at nilinang sa loob ng maraming taon, na pumasok sa Void God Realm,
na nakagugulat sa maraming island zone sa malapit at maging sa spiritual sacred lands. Isang item ng sinaunang panahon, ang Heaven Heart Divine Pendant. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na may ganito palang kakaibang gamit dito. Ang pinakamaagang panahon sa mundong ito ay ang sinaunang panahon. Pagkatapos noon ay dumating ang Immemorial Era, pagkatapos ay ang Atavistic Era, pagkatapos ay ang kasalukuyang Fan Universe. Ang sinaunang panahon ay ang pinakamalapit na panahon sa pagkawasak ng sinaunang kontinente, na puno ng mga alamat. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Fang at tumingin sa paligid gamit ang mga mata nito. Anong lugar iyon? Ang ilan sa mga mandaragat ay lumiko patungo sa isang arena na mas malaki kaysa sa isa sa Azure Flower Continent ng higit sa 10 beses. Ang napakalaking arena ay umabot ng ilang daang milya. Ang gitna ay ang tamang arena habang ang mga manunood ay nakaupo at nanunood. Iyan ang Void Ocean Arena na itinayo ng mga opisyal ng Spiritual Palace. Nariyan ang palakaibigang sparring, gayon din ang pagsusugal, at maging ang mga labanan sa buhay o kamatayan upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Nakangiting sabi ni Xiao Maria. Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng arena. Isang labanan sa pagitan ng mga soberano. Nararamdaman lang ni Zhao Fang ang aura sa loob ng arena, ngunit hindi niya makita ang mga detalye. Dalawang henyo mula sa True Martial Sacred Land ang pumasok sa arena ilang araw na ang nakakaraan, na naging dahilan upang sumikat ang arena. Ang entrance fee para sa isang araw lamang ay gumawa ng arena sa malaking halaga. Napabuntong hininga si Xiao. Mga henyo mula sa True Martial Sacred Land. Si Lulan Jishui at ang mga mandaragat ay napuno ng paggalang at pagkamausisa. Mayroon lamang 3 spiritual sacred land sa loob ng Kang Ocean, at bawat isa sa kanila ay pinakamataas. Tanging ang mga spiritual sacred land ang maaaring magsilang ng 3 star na puwersa. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na ma-curious din kung gaano kalakas ang mga henyo mula sa isang spiritual sacred land. Sa kasalukuyan, nakipagpalitan lamang siya ng mga suntok sa mga henyo mula sa mga sekta ng 2 star at 2.5 star. Sa katotohanan, si Lu Tianyi ay hindi man ang head disciple ng Pure Moon Spiritual Sect. Pagkatapos ng lahat, may limitasyon sa edad upang makapasok sa Purple Saint Ruins. Tulad ng para sa pinakamataas na 2 star na sekta at 3 star na puwersa, hindi pa sila nakikilala ni Zhao Fang. Ayon sa kanyang nalalaman, ang isang puwersa ay maaaring maging 10 beses na mas malakas kaysa sa isa pa kahit na sila ay nasa parehong antas ng bituin. Halimbawa, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang normal na 2 star na sekta at isang peak na 2 star na sekta. Ang 1 star na Scarlet Moon Demonic Religion ay nagawang lumaban sa 10 Great Clans ng kontinente ng sabay-sabay sa kasaganaan nito. Kung gusto ni Captain, pwede na tayong pumasok. Mungkahi ni Xiao Maria. Oo naman, saksihan natin ang ilang mga henyo mula sa spiritual sacred lands. Si Zhao Fang ay puno ng kuryosidad. Ang grupo mula sa Blue Lightning Sea Sky Ship ay lumipad patungo sa arena na pinamunuan sila ni Xiao Maria. Ang God Spiritual Eye at Bloodline ni Zhao Fang ay biglang nanginig nang siya ay pumasok sa arena. Nang pumasok ang grupo sa arena, marami ng tao ang lumilipad patungo dito, kabilang ang isang trio na binubuo ng isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord, isang lalaki, at isang babae. Ang lalaki ay gwapo habang ang babae ay maganda. Aalagaan namin ang walang limitasyong balyina sa karagatan habang narito kami at dadalhin ka para palawakin ang iyong pananaw. Kung tutusin, kahit ako ay interesado sa mga henyo mula sa spiritual sacred lands. Ang Sovereign Lord na nakasuot ng plain shirt ay ngumiti at sinabi. King of Gods, Kabanata 588. 10,000 Ancient Races Bloodline. Ang Void Ocean Arena ay ginawa sa isang kakaiba at napakatigas na materyal. Nababalot din ito ng napakalaking array na kahit ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi madaling masira. Mayroong ilang mga gwardya sa labas ng pasukan. 50 Primal Crystal Stones para sa bawat tao. Sapat na ang entrance fee para malugi ang ilang cultivator.
Si Zhao Feng at ang kumpanya ay lahat ay mayroong Void Ocean Token, na naglalaman ng napakalaking halaga ng Primal Crystal Stones na maaaring ibawas. Ang tour guide na si Xiao Ma ay ibinawas din ng ilang Primal Crystal Stones. Nakapanalo na ang brat na iyon ng 29 na laban, patuloy na sayangin ang kanyang lakas. Ang ratio ay 1:25 na ngayon. Ang aking 500 Primal Crystal Stone na may mataas na grado. Mga tagay at hiyawan ang umalangaw-ngaw sa arena. May kabuuang 8 arena, at karamihan sa mga tao ay natipon sa silangang arena. Kaya siya ang henyo ng True Martial Sacred Land. Lampas na siya sa 20 taong gulang at mayroon na siyang cultivation ng Origin Core Realm. Maraming tingin ang damapo sa maikling buhok na kabataan. Ang kabataan ay nakasuot ng purong itim at napaka-normal na hitsura, ang tipong hindi nakakakuha ng atensyon ng sinuman. Ngunit dito, lahat ng kilos niya ay nakuhanan ng lahat, at ginawa niya ang puso ng maraming babae. Labis na nadismaya si Lulan Jishui nang tumingin siya. Sa isip niya, ang isang henyo mula sa isang spiritual sacred land ay dapat na gwapo, malamig, o nangingibabaw, ngunit ang maikling buhok na kabataang ito ay payat at medyo maikli. Brother Chen, ang mga kalaban na ito ay napakadali. Tila ayaw ng maikling buhok na binatilyo habang sinulyapan ang isang matangkad at payat na kabataan sa Southern Arena. Ang iyong mga pag-atake ngayon ay hindi perpekto, kung hindi, mas mabilis kang nanalo. Umiling-iling ang matangkad at payat na kabataan. Ang maikling buhok na kabataan at matangkad, payat na kabataan ay parehong mga henyo mula sa True Martial Sacred Land. Ang matangkad at payat na kabataan ay may cultivation ng Great Origin Core Realm, kaya hindi gaanong tao ang humamon sa kanya, ngunit ang maikling buhok na kabataan ay nasa early stage na Small Origin Core Realm. Ang ika-30 labanan. Nagsalita ang isang judge. Mayroong 4 na Great Origin Core Realm judges sa Eastern Stand. Mula dito, makikita kung gaano kahalaga ang silangang arena sa Void Ocean Spiritual Palace. Hihihi, munting bata, hayaan mo, si Ma Fengyan, makita ko ang mga kakayahan ng isang sacred land. Isang matanda na may hawak na bamboo fishing rod ang tumalon sa arena. Ma Fengyan, ang kapitan ng pirata noon. Itong si Ma Fengyan ay dating nasa peak stage Small Origin Core Realm ngunit nasugatan sa isang scouting mission, kaya siya ay nahulog sa middle stage na Small Origin Core Realm. Maraming tao ang nakakilala sa pagkakakilanlan ni Ma Fengyan. Bagamat bumaba na siya ngayon sa middle stage na Small Origin Core Realm, dati siyang nakamamatay na kapitan ng pirata. Hindi siya isang taong may kukumpara sa parehong ranggo. Limitless Shadow Stick. Ginamit ni Ma Fengyan ang Earth Grade na sandata sa kanyang kamay. Nagpakawala ng alon ang mukhang simpleng bamboo rod na tila nilalamon ang lahat ng dinadaanan nito. Earth Grade na sandata. Earth Grade Techniques. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Natitiyak niya na ang lakas nitong si Ma Fengyan ay mas malakas pa kaysa sa late stage na Small Origin Core Realm Pirate Captain na nakita niya noon. Maaaring matalo siya ng Skeletal Division Leader sa 1-0 noon, ngunit tiyak na aabutin ito ng higit sa 100 galaw. Matanda, ang iyong mga panlilinlang ay wala sa Spiritual Sacred Land. Naiinis na sabi ng maikling buhok na binata. Heaven Star Shattering Technique. Ang maikling buhok na kabataan ay itinulak ang kanyang mga kamao at lumikha ng malalalim na pagsabog sa hangin, na bumubuo ng daan-daang at libo-libong kamao na dumurog pasulong sa momentum ng mga nababasag na bato at nahati ang kalangitan. Boom! Ang alon ni Ma Fengyan ay tila tinamaan ng mga bituin na tumitimbang ng libo-libong tonelada at nabasag. Ang batang ito. Napilitan si Ma Fengyan na umatras, at nalaman niyang ang ilang daang taon niyang karanasan ay walang tulong sa harap ng mga kamaong ito. Ang bawat kamao ng maikling buhok na kabataan ay tila naglalaman ng walang limitasyon at nangingibabaw na presyon. Ang bawat kamao niya ay dumudurog sa katawan at kaluluwa. Bam! Biglang tinamaan ng kamao si Ma Fengyan at napalipad. Wow! Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, iniluwa ni Ma Fengyan ang isang subo ng dugo at ilang mga buto niya ang nabali. Ano? Hindi man lang siya tumagal ng 10 galaw. Ang kapitan ng pirata na dating naglalakbay sa mga dagat ay natalo ng ganoon. Nagkagulo ang mga manunood. Pakiramdam nila ay hindi masyadong malakas ang kabataang ito, natalo lang ang kanyang kalaban.
Hindi ka panipaniwala. Kahit na ang late stage na Small Origin Core Realms ay hindi makakatagal ng 10 o 20 galaw sa harap niya. Bagamat hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang God's Spiritual Eye, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay halos umabot na sa antas ng Great Origin Core Realm, kaya ang kanyang mga pandama ay lubhang matalas. Sa totoo lang, tanging ang mga nasa Great Origin Core Realm lang ang nakakaramdam kung gaano kakilakilabot ang bloodline power ng kabataang ito. Ito ay naging 30 tagumpay. Naghintay ang mga manunood ng mga bagong challenger, at ang ratio ng pagsusugal ay umabot sa 1 of 28. Nangangahulugan ito na, kung may tumaya ng kanilang pera sa kalaban, makakatanggap sila ng 28 Primal Crystal Stones para sa bawat Primal Crystal Stone na kanilang isinugal. Higit pa rito, ang ratio na ito ay patuloy na tumataas sa bawat karagdagang panalo. Whoosh! Sa sandaling ito, dalawang malakas na aura ang lumipad ng diretso patungo sa silangang arena. Ipaubaya mo sa akin ang batang ito. Hahaha, nagsusugal ako ng 100,000 Primal Crystal Stones sa aking sarili. Kung manalo ako, babalik ako ng ilang milyon. Parehong nasa late stage na Small Origin Core Realm ang dalawang aura. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng purple na baluti, habang ang isa naman ay isang mabilog na mukha, malaki ang tainga na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mga hamon bilang 31 at 32. Ang isa ay nasa late stage na Small Origin Core Realm, at ang isa ay tila umabot na sa peak stage. Nasa sabik ang mga manunood. Ang dalawang challenger na ito ay halatang mas malakas kaysa sa mga nauna. Ito ay totoo lalo na para sa chubby-faced middle-aged na lalaki na nagkaroon ng cultivation ng peak stage Small Origin Core Realm. Isang hakbang pa at siya ay magiging isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Walang kasiyahan. Nagpout ang maikling buhok na binata. Bakit hindi labanan silang dalawa ng sabay, ngunit panatilihing pareho ang ratio ng pagsusugal? Ngumiti at nagmungkahi ang ibang kabataan mula sa Sacred Land. Ha! 2 laban sa 1. Nagulat ang mga hurado. Pagkatapos ng lahat, sila ay bahagi ng bahay. At kung ang maikling buhok na kabataan ay natalo, kakailanganin nilang magbayad ng malaking halaga. Ang kanilang mga tingin ay dumapo sa isang partikular na elder, ang taong responsable sa arena, na ang aura ay papalapit sa Void God Realm. Oo naman. Binigyan ng matanda ng matalim na tingin ang matangkad at payat na kabataan. Hahaha, mas magiging challenging ito ngayon. Kayong dalawa ang makakalaban ko. Tumawa ang maikling buhok na kabataan. Ano? 2 laban sa 1. Sandaling huminto ang mga manunood bago nagkagulo. Mabilis. Pusta sa kanya. Sa sandaling ito, ang ratio ay higit sa 1:30. Nagwala ang mga manunood. Parami ng parami ang sumasali sa taya. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng late stage na Small Origin Core Realm at isang peak na Small Origin Core Realm. Heaven Star Shattering Technique. Ang maikling buhok na kabataan ay naglabas ng tila sinaunang aura habang tumataas ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. State Changing 9 Swords. Supreme Fist of the 10 Directions. Ang nakabaluti na lalaki at ang chubby-faced middle-aged na lalaki ay parehong umatake na may panunuya sa kanilang mga mata. Ang dalawa ay naglalaban bilang isang koponan, at sila ay nagpupuno sa isa't isa. Naalala ko ngayon, ang dalawang iyon ay ang To Despair of the Purple Sovereign, at sila ay dalubhasa sa teamwork. Nagawa pa nilang i-stall ang isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord minsan. To Despair of the Purple Sovereign. Yung dalawang lalaki. Napuno ng pananabik ang mga manunood. Dalawang kawalan ng pag-asa ng Purple Sovereign. Ang Purple Armored na lalaki at ang malaking tainga na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay perpektong magkatugma sa isa't isa. Ang lakas labanan ng To Despairs of the Purple Sovereign ay malapit sa isang Great Origin Core Realm. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na i-click ang kanyang dila. Kung hindi ginagamit ang kanyang God's Spiritual Eye at ang Ghost Corpse Cursed Array, malamang na hindi siya makakapareha sa dalawang iyon. Kahit na nasa tabi niya ang Skeletal Division Leader, 50-50 lang ang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, ang To Despair of the Purple Sovereign ay nag-complement sa isa't isa, at pareho silang may mga sandata na Earth Grade. Boom boom boom. Nagsimula na ang labanan.
Bagamat ang mga kabataang maikli ang buhok ay gumamit ng mga taktika at pamamaraan, ang pagkakaiba sa paglilinang ay napakalaki. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ang pagkakaiba sa halaga ng true yuan sa pagitan ng isang maagang yugto at huling yugto na small origin core realm ay 2 o 3 beses, at ang kanilang lakas ay iba rin. Hindi naman masama ang brat na ito. Lumalaban pa rin siya kahit matagal na. Sa kasamaang palad, ang kanyang paglilinang ay hindi sapat na mataas. Kung siya ay nasa middle stage na small origin core realm, baka kami ang matatalo. Ang dalawang Despair of the Purple Sovereign ay parehong nagpakita ng isang mahinang ngiti. Hindi sila nag-focus sa pagkapanalo, sa halip ay nakatuon sila sa pag-aaksaya ng true yuan ng kabataan. Naging malungkot ang ekspresyon ng binata dahil hindi niya kayang harapin ang pressure mula sa kanyang mga kalaban. Buksan. Ibinuka ng maikling buhok na kabataan ang kanyang mga braso at isang sinaunang at nangingibabaw na bloodline aura ang pinakawalan. Ang mga maitim na tato ay tila namumula at kumalat sa kanyang balat. Ito ay tila balat ng isang sinaunang nilalang, at ito ay lubhang matigas. Ito ay hindi eksaktong balat o kaliskis, ito ay mas katulad ng isang uri ng shell. Brother Jiang, tumigil ka. Nagbago ang ekspresyon ng matangkad at payat na kabataan. Itong bloodline na aura. Nadama ng to Despair of the Purple Sovereign ang kanilang mga kaluluwa at mga linya ng dugo na nanginginig ng hindi mapakali. Bam! Ang kanilang mga pag-atake ay hinugasan ang maikling buhok na kabataan. Nakatuon siya sa ganap na pag-circulate ng kanyang bloodline power, kaya hindi niya ito naiwasan o naharang. Arg! Sigaw mula sa karamihan. Boom! Hindi kumikibo ang maikling buhok na kabataan. Para siyang isang sinaunang mapanglo na hayop habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Shua! Naiwan sa kanyang katawan ang isang maliit na marka ng dugo na kasing laki ng pako, ngunit mabilis itong nakabawi. Ang itim na tato ay makapal at matigas. Paano? Paano ito posible? Bulalas ng to Despair of the Purple Sovereign. Ang kanilang pinagsamang pag-atake ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Great Origin Core Realm. Ano ang nangyayari? Higit pa rito, ang kanilang mga kaluluwa at kamalayan ay likas na nanginginig. Walang kamalay-malay, kalahating nakaluhod na sila at ganap na silang luluhod. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi kilalang takot, at lahat ng nanonood ay nadama ang kanilang mga kaluluwa at dugo na hindi mapakali. Ano? Naramdaman din ni Zhao Fang ang kanyang bloodline na nanginginig, at maging ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpakita ng isang pambihirang solemn na ekspresyon. Plop! Plop! Ang lahat sa ibaba ng tuktok na True Lord rank ay lumuhad sa lupa. Ang mga mandaragat at si Lulan Jishui ay nagsimulang manginig at namula. Ang bloodline na aura na ito, maaaring galing sa 10,000 ancient races. Bulalas ng isang Great Origin Core Sovereign Lord na nakasuot ng plain shirt. Ang kanyang kaluluwa, at maging ang kanyang kalagayan, ay nakaramdam ng pagkabalisa.